Good morning mga friends. Ang message natin ngayon ay about sa God nino. Ang God na ta kay na nang yan na ngayon ang ating at posa ng ating message kay dahil finish na tayo sa money at sa gamot no sa mga doktor no kaya dito naman tayo sa ating pati sa God. Ang ating God the Father ay sobrang mahal tayo, no? Ano ang ginawa niya para sa atin na maging maligaya tayo, no? Ito ay ang gusto niyang ipaalam sa inyo na yung gift niya sa atin si Lord Jesus Christ para maging Savior natin. Kay ang mga tao kung noon na may mga makasalanan ay wala nang hindi na mapatawad. Kaya yan ay sa ngayon iba na. Kay may Savior na tayo, no? Yan ang gift ng God the Father sa atin na si Lord Jesus Christ. Sino ba si Lord Jesus Christ, no? Yan ang ating ang ano sa atin ng God the Father, God the Son na siya, no? Na magtulong sa atin para ma-save tayo sa mga kasalanan natin. May chance tayo magbagong buhay, no? Di kailangan kung ano ang ng Lord Jesus Christ na gawin natin dito sa earth ay yan ang ating gawin, no? Para ma-save niya tayo. Kaya kung hindi natin sundin ang gusto niya na gawin natin, paano niya tayo ma-save, no? Kaya yan ang ating gawin, no? Mahal tayo sa kanya at kung anong law katulad ng mga dito sa atin na mga ordinaryong mga tao, no, katulad ng mayor, mga sinusunod natin ang law nila. Yan din si Lord Jesus, ang law niya ay isundin natin, no, katulad ng yan sa Ten Commandments natin, kundi nakatulong sa atin kay nakabagong buhay tayo. Kung wala na tayong kasalanan, ano ba ang pribilehyo para sa atin? Kundi maganda ang ng ating buhay. At tulad ng kung masama ka na ang mga taong nasa paligid mo ay hindi maging kaibigan mo. Kaaway mo sila, no? Kaya masamang tao ka, lahat na kita mo may kasalanan na wala naman. Ikaw lang sa isipan mo lang yan. Kaya yan ang nag-create. Tayo may rin ang maapektuhan kung hindi natin sundin ang law na Lord Jesus Christ. Kaya tayo ang hindi lang siya ang nasama ng loob sa atin, kundi ang lahat ng tao sa paligid natin, mga neighbor natin na nagawa natin ng hindi magandang behavior. Kaya iyan ang number one na gusto ni Lord Jesus Christ sa atin, na mabait tayo, matulungin, pero walang nag-obliga sa tao na tulungan ang kapwa-tao. Sa'yo na yan, no? Kaya
ang atin role sa earth, mag-create tayo ng mabuting image, no? Behavior, no? Katulad ng mga taong ang mga ginawa nila noon na sobrang masama, maging mabait na ngayon. Kaya ang obligasyon natin, no? Kaya yan, ano ba si Lord Jesus Christ sa atin? Our daily bread, trusting God's provision, no? Ng God, no? Then, supply every need on your according to the riches glory and Christ Jesus. Yan, no? Yan, si Lord Jesus give ang ating napakalaki tulong sa atin sa earth, no? Kay siya ang ni God the Father sa atin, na Savior natin, no? Siya ang siya ang mag-supervise sa atin, sa ating buhay. Akala nyo atin lang desisyon itong na bagong buhay tayo? Yan ay ang Holy Spirit ang nagturo sa atin. Sino ang Holy Spirit? Yun na si Lord Jesus Christ. Saan everyday na supervision tayo ni Lord Jesus Christ. Yan ang hindi nyo alam. Ano ang nalagay sa isipan natin? Yan ang ating gawin. Kaya sino ang nagpagawa sa atin yan? Hindi nyo ba alam? The Lord Jesus Christ. Siya ang Holy Spirit na sa ating katawan, no? Yan, sabi natin, kung wala tayo sa earth, ilalabas ang Holy Spirit sa katawan natin, no? Kaya yan, dahil si Lord Jesus Christ yan, na nagturo sa atin sa everyday natin kung ano ang gawin natin, no? Kung kaysa may mga devil man nga sa atin nga makagawa tayo ng hindi maganda, kay may sa atin na ito ang gawin mo, patayin mo ang taong yan, kay sa'yo ang buhay mo, tayo susunod, patayin natin. Pero yan ay hindi sa atin Holy Spirit nang galing kaysa yan, tentasyon ng mga devil na nakapaligid sa atin. Kaya kailangan i-apply natin ang supervise ni Lord Jesus sa atin, no? Kaya yan ang pinaka-important na gawin natin kung ang ating everyday na prayer, ma-prayer tayo everyday, natin na supervise na yun ni Lord Jesus Christ. Kung ang God the Father ang gusto nyo, pa-advise kayo sa Kanya kung anong gawin. Kaya ang nangyari ito, ang aking kaibigan nagsabi na sana mabiktima. Pero siya pray. Always pray na siya. Basta may siya nang wala siyang ginagawa, halab sa Bible at pray. Kay ang anak niya pastor, no? Pastor ang anak, kundi godly sila ang mga member of family. Kaya ito ang nangyari sa kanya, na mabuti na lang at nakapray ako na ginanuan sa kuno ng God of God, oh Lord Jesus Christ, na hindi ka maniwala sa mga taong yan. Kaya nabiktima sana siya ng budol-budol gang, no?
mga siya. Wala, magulang sila ya nakakakuhain siya sa isang katulad ng Jollibee, no? Nang may naglapit sa kanya na may sasakyan din, mayaman din, no? At mga artistahin ang mga face, no? Katulad ng ang isa raw si Kim Cho ang face, no? Kundi daw akala mo daw mga bala profesional na mga tao at pero pag umpisa ng topic na-analyze yan na hindi maganda ang na guidance ni Lord Jesus Christ. Huwag kang maniwala sa kanila kay lukuhin ka lang yan, no? Nakinig siya. Kinig niya, sabi ang topic una sa lahat ang sabang kung may savings, pila ang savings, at saka ang ATM, kung may ATM. Mabuti na lang ang babaeng ito kung dito na-analyze agad supervisor ni Lord Jesus Christ. Kaya ang nangyari, naglay siya, pero hindi kasalanan ang laya kasi para depende sa maniya. Kaya hindi gina-example ko ito siya na sa pag-ipon niya naging millionaire siya, no? Sa sa kanya paggawa ng na maganda ako sa kanya ang pagnakaw ng isang tao, kaya siya ang nagsuffer 14 years. Iyan ang sa isipan niya na manluluko ito, no? Kung magsabi ako millionaire ako, hambog ako, millionaire ako, ang gawin? Kundi may gun sila, o kunin mo ang deposit mo sa bangko, ibigay mo sa amin, kung hindi patayin kita. Nagsinungaling siya. Nagsabi siya, poor lang siya. Ang maniya kwan nila everyday ng husband niya at mga anak, ang pensyon niya lang. Napakaliit ng pensyon niya. Kaya wala siya deposit sa bank, kundi ang kanya lang ang pensyon niya na kwan ka every month. Maliit mo lang ang pensyon ko, sakto lang sa pagkain namin ng husband ko at mga anak ko. Magpaaral pa ako sa mga anak ko. Kundi siya, naka-alert siya ng lukuhin lang siya. Kung nagsabi siya may milyon sa bank, kuha agad ng mga taong yan. Kaya ang bankbook at ang ATM, ibig sabihin pag siling may milyon ka, saan ATM mo? Punta tayo doon, may gun sila sa likod mo. Kunin ang 1 million mo dyan. Yan ay ang tulong ni Lord Jesus Christ sa kaibigan ko, no? Na-alert siya. Na-alert. Siguro ito, kabudol-budol kang ito. Kaya isa namin kaibigan na midwife na biktima, no? Siya na may money siya. Ang bagya, tinala sa ng budol-budol gang. Yan, ang 30,000 niya o 40,000,
nadala sa bag na yan, kaya nagsabi na may money. Huwag ang ating gawin, huwag maghambog. No? Kung hindi mo sunado ang tao, magpapur ka. Hindi ka sabi na damo kang pera, kay mahirap na. Kaya hindi mo sila kilala, no? Baka dapin ka, patayin ka. Kundi yan ay ang tulong ni Lord Jesus Christ sa Kanya. Kaya yan, ating Savior, no? Ang Savior tayo sa everyday natin nga life. Pinaturuan niya tayo. Hindi siya nawala sa everyday natin na life, no? Yan si Lord Jesus Christ, no? Kaya siya ang bigit ng God the Father sa atin para may ma-supervise sa buhay natin. Kaya kailangan mahalin natin si Lord Jesus Christ at sundin ang lahat ng gusto yang gawin dito sa earth, no? Na huwag tayong mag-steal, mag-kill, mag-lie, no? Huwag maggawa ng kung anong kasalanan, masamang behavior. I-erase yan. I-erase ang masamang behavior natin. Kaya para sa atin man yan na masave tayo, no? Kaya kung ang taong masama, wayo tutulong kung anong nangyari sa kanya, no? Katulad ng kung kaisa may taong hindi mo kilala na mag-akyat sa bahay mo, makahingi ka ng tulong, ano mo lang sa cellphone mo, punta dito, daw may delikado ako, no? Yan ang gawin natin. Ma-alerto tayo, maano natin kung mga visitor sila, hindi ka sobrang bait sa kanila, no? Ang hindi pwede sa inyong bahay dyan, no? Kaya ayan ang ating napakaganda ng gift sa atin ng God the Father. Kay may tayo, Savior tayo, no? Hindi lang sa ating kasalanan na gusto ni Lord Jesus sa atin na ito ang gawin natin. Kung gawin natin yan, tayo ang pinakamaligayang tao sa mundo. Bakit? Kay wala kang kaaway, wala kang kay very good dahil sa sabi ni Lord Jesus na maging mabait ka, naging mabait ka. Mapagmahal ka sa kapwa-tao, no? Kaya yan ay ang taong minahal mo, magbalik pagmamahal sa iyo, no? Ang taong tinulungan mo, balik tulong din sa iyo, no? Kaya yan utang na loob ang ibig sabihin, no? Kaya yan ang itunuro sa atin ni Lord Jesus Christ na gawin natin dito sa earth, no? Ang akala nyo kung nagbagong buhay kayo ngayon, ano ang naanuhan nyo, kundi wala na maganda ang silip mo, kaya ay kang problema, ay ka takot sa mga taong nasa paligid mo, no? Nasa left and right ang mo, baka kung may daaway ka dyan na turukin ang bituka mo dyan. Yan dahil kay ikaw ang nag-create ng sarili mong kapahamakan. Ikaw ang nag-create ng sarili mong kaaway. Kaya magpagkabait ka, no? Kung hindi mo ang tao, pabayaan mo lang, respetuhin mo. Huwag mong batusin, kay ikaw ang ang ginawa mo, babalik sa iyo ang mangyari sa kanya para matikman mo kung ano kasakit
ang ginawa mo sa Kanya. Kaya kailangan sundin natin ang gusto ni Lord Jesus Christ, no? Na hindi tayo sa kapwa-tao natin, kay kasalanan yan sa Kanya, no? Hindi tayo kapasa sa Kanya kung sa maltrato tayo sa kapwa-tao natin, no? Na lukoy natin siya, maglay tayo para mapirahan natin siya, pero pagdating ng panahon, maanohan mo yan, maranasan mo yan na ikaw din ay nabiktima ng katulad sa ginawa mo sa taong maltrato mo. Kaya mga friend, mula ngayon, magpakabait tayo. Kay may nakapanood sa atin, hindi lang ang God Father natin, kundi si Lord Jesus Christ, na gusto niya maging mabait tayo, maski hindi tayo, kung pwede, matulong tayo sa kapwa-tao, hindi sa money, kaya wala tayong money, kundi kung may kailangan siyang servisyohan natin at advice natin, masaya sa ganyan lang ay makatulong kayo sa mga kapwa-tao nyo. Kaya ang sa akin, bakit akala nyo nag-advise ako sa inyo, hindi ko naranasan ang gina-explain ko sa inyo. Naranasan ko yan. Naranasan ko rin ang mga nangyari sa akin na nag-create ng ideya sa akin na hindi na muli mangyari sa akin yan. At napakaganda na result, kaya ginshare ko sa mga kapwa-tao ko, no? Noon, namaltrato ako kay akala por ako. Oh, yan ang sa isipan ko. Kung por ka pala, ito ang maranasan mo. Kaya yan ang naglagay sa isip ko. Ang mga taong mga por ay tulungan. Wala akong may tulong naman kundi ang ideya lang ang sa akin ng God Father Lord Jesus na turuan mo sila. Yan ang nagawa ko. Ginbigay ko ang ideya nga gin-apply ko sa buhay ko na mag-negosyo kag mag-ipon ako. Yan, no? Sa easy na technique na natulungan mo ang mga taong nakahon sa kahirapan, na hindi naalipustahin at nang bastusin ng mga taong mayaman, no? Kay mayaman naman sila. Kaya yan ang nalagay sa aking isipan na nais kong gawin sa mga taong na ako ay naka-experience kung ano ang yan akala nila nang lang ako nang simula akong trabahador. Pagpunta sa bahay, lang ang aking health officer. Samahan mo ako, kay nahiya ako magpunta sa birthday ng nurse namin na ako lang mag-isa. Ko lang saya, ginatid, no, sakay ako sa sasakyan niya, punta kami sa bahay ng may birthday na nurse namin. Pagdating ko doon, si doktora napasok na. Ako bakit nandito ka? Hindi ka naimbita? Napaya ako. Akala nila kakain ako ng pagkain nila na may karinderya kami, may restaurant kami. Ano ba ang pagkain nila sa amin? Mas maganda ang flavor nito
kailangan para marami ang customer mo ay paganda, paanoin mo, paanoan mo ng flavor na masarap. Sa pagkain na napaka hindi ko pa nakita ako ng itsura, napaya na ako. Sinabihan na ako nga, alis kaya kayo, wala ka din maimbita. Yan ba ang tingin sa mga taong poor? Na ganyan ang ginawa sa kanya. Kaya ako, ahirin ko, sampalin ko. Nagkamali ka. May restaurant ako at ang flavor na pagkain masarap lang sa inyo. Hindi ako kakain. Pero nagunis dili ako. Hindi ko gusto mapaya ang health officer namin. Kaya kagsisiin niyang sarili niya nga bakit niya ako pinasama sa kanya papunta doon. Kaya okay lang hindi ako kakain. Nagatid lang ko kay doktora. Ano na ko na tricycle, may service ko no. Namalas ko sa iyang araw na yan. Perte ka malas sa akin. Bakit? Aakyat na ako, isang maitang palang ang naanuhan ng fit ko. Sinabihan na ako ng bakla naming nurse. Baba! Hindi ka sasakay sa sasakyan ito. Ano ba ko? Nang hindi tao? At ano tingin sa akin kay Purko? Hindi ako bagay na magsakay. Lalakad lang ako pa uwi sa bahay na napakalayo. Mabuti na lang at ang driver ay kaibigan ng husband ko at best friend ko. Kayong lahat na sumakay pababa kayo lahat nang sirlit lang ang aking sa hatid sa bahay. Kayong lahat, baba. Sino na paya ang bakla? Pero sabi ko, huwag. Ihatid sila, kaya nakaupo na sila. Ihatid sila hasta ako. Yan, nagsabi ang nurse supervisor namin ngayon na birthday ng babaeng nagsabi sa akin na bakit narito ka sa birthday ko na hindi kita ginimbita. Ang amo ng puntahan namin. At saka, may naroon ang bakla na nagsabi sa akin, baba, daw aso pusa ka lang, no? Kaya yan, ikaw lang tuyang punta, hindi ako. Hindi ko na gusto na ulit pa ang ginawa sa akin na masabihin na hindi ko na imbita. Hindi ako totoo. Hindi ko na imbita, kaya ikaw lang ang pupunta, kaya hindi ako. Marunong akong magbili ng pagkain ko, kaya hindi ako pagkain. Yan, may isang mayaman magit sila, millionaire magit sila siguro, no, wala lang kuya alam. Nimbita ang Mr. Coach niya, ikaw lang punta kay masama ang pakiramdam ko, kay na-insulto, na-imbita, hindi natin puntahan. Pinuntahan ko. That's all. Pag ko pa lang ng plate na nagkuha lang ko ng maliit na rice at saka wala pa akong nakuha nga ipaulam dyan, no? Na yung o fish o con meat o con pork, no? O chicken o nang sinabihan ako nang maliit lang daw ang kunin ko kay maraming bisita, no? Ano man ito, nang-iimbita pa itong mga tao ito na hindi malang ipakain ng pagkain sa kapwa-tao. Kaya siguro, busog ako, hindi na ako kakain. Thank you na lang. Balis na lang ako. Yan ang mga kumpurka. Yan ang naglagay sa isipan ko. Ito si Lord Jesus Christ ang
ang nakakagigat. At ang sa akin, na tulungan ko, yan ang nag-idea sa akin na tulungan ang mga poor. Kaya yan para makali sila sa kahirapan, o kung may masama silang ginawa na nakakain sila everyday, mabagong buhay nila. Kaya yan ang nakalagay sa isipan ko. Kung ano ang naranasan ko, hindi ko gusto maranasan ng kapwa-tao ko. Kung millionaire ako ngayon, gusto ko millionaire na rin sila para hindi sila maltrato ng mga taong may milyon din. Ano ang solusyon para hindi mo maranasan ang naranasan ko? Kundi mag-millionaire ka. Ano ideya ng millionaire? Paano mo millionaire ang tao? Bigyan mo ng pera? Hindi pwede yan. Example, kung ang president ng Philippines ang magbigay ng pera sa kanila, kundi bigay lang na yan. Pero hindi sa taong na matulong. Sa dyan, ibalik ang pera para matulong sa iba. At maturuan sila sa pag-ipon, sa pagrespeto sa pera, no? Sa pagrespeto sa pera na hindi mo igastos sa walang kabuluhang bagay, no? Yan, no? Gid sa watong kay madali man lang maubos kung i-drink mo lang, sugal mo lang, no? Lahat ng bisyo ay i-apply mo dyan. Ang milyon mo madaling maubos. Kaya yan ang nalagay sa isipan ko na gawin natin ang ganitong patakaran, no? Kaya yan ang ating Panginoon ang nag-guide sa atin. Akala natin, desisyon natin ito everyday, pero nagkabalita tayo, no? Kaya ginlagyan tayo ng Holy Spirit na yan ay kaluluwa. Sa Tagalog, kaluluwa, no? Na alam ng lahat. Pagdating na ang katawan mo may masakit na hindi na pwedeng matulungan, mawala ka na. Pagkawala mo, aalis yan sa katawan mo at yan ang kaluluwa. Kaya yan ang ating Lord Jesus na nag-help sa atin sa everyday na life, no? Kaya siya din ang nagtulong sa atin na hindi tayo magkasakit, no? Kaya siya din ang nagsabi sa atin isipan, huwag mo itong inumin, huwag mo itong kainin, kay ma-stroke ka, ma-paralyze ka. Huwag mo itong nang inumin, kay madamage ang samak mo at mamamatay ka. Yan ay si Lord Jesus Christ, no, na nagsabi sa atin na dito, tulungan ko kayo mahila ang inyong sakit, pero tulungan nyo din ang sarili nyo. Ang gusto kong hindi nyo gawin, hindi nyo gawin. Huwag nyo inumin ang alak na sobra sa katawan nyo, kay magkasakit kayo. Huwag magsobrang kain ng mga pagkain, mapastroke sa iyo o makabigay ng sakit sa iyo. Kaya yan nasa lagay na sa isipan natin ang lahat na yan. Hindi nyo alam, yan si Lord Jesus Christ
Kay ang Holy Spirit ay si Lord Jesus Christ na kasama natin everyday sa ating life. Kaya kung ano ang masamang mga behavior natin mula ngayon, baguhin na natin yan. Mahiya tayo kay Lord Jesus Christ. Nandyan sa katawan natin na hindi natin sinunod ang gusto niya. Atin niya gusto ang inanuta. Nagsabi siya, hindi ka magnakaw. Oh. Pero nagnakaw ka. Sino desisyon yan? Kay Lord Jesus Christ ba? Oh, yung desisyon yan. Yung desisyon yan. Kaya nagkamali ka. Oh, yan, no? Huwag kang mag-kill. Oh, nag-kill ka? Hindi mo sa sinunod. Ikaw ang bigay ng work sa sarili mo. Ha? Oo. Kaya pinagano na. Kaya yan ang atin. Kung ano ang sa nalagay sa Ten Commandments, sundin natin yan, no? Kaya yan ay para kay si Lord Jesus Christ ang ating judge kung mawala tayo rito sa earth. Kasi siya ang magbigay sa atin ng passport in heaven. Kaya yan ay ang atin gawin mula ngayon, no? Na huwag tayong magdesisyon sa sarili natin desisyon, no? Analysahin muna natin kung mabuti o masama ang desisyon natin, na sino ba ang maapektuhan, tayo din. Kaya yan ang ating gawin mula ngayon, no? Hindi ang desisyon natin ang natin, kundi ang sa kay Lord Jesus Christ. Kung may gawin ka o may project ka, i-pray mo muna na kung ito ba maganda ang aking na makatulong ba sa aking kabuhayan o ano. Huwag agad-agad magdesisyon. Kaya baka katulad ko, naka-experience ako. Gusto kong makalalat bala. Kay best friend ko, matagal 15 years pila na kami ka-years na friend. Kay man ito, daw sa hospital man ito nakatrabaho. Kaya ako na hindi ako lukuhin, no? Kaya hindi ako ng mga title ng lahat, title na mga iba pang papeles sa lahat, no? Ito manluloko pala, no? O broker siya, pero marami siya na biktima na wala. Pagpunta ko sa lahat, may nakatira na doon, no? May bahay ng walang lot na bakante, no? Kaya yan, sa tagal, hindi pa ako nabayaran. 120,000 ang nabiktima, no? Kaya yan, antes ka i-complete ang paper, papilis, na matitle o kung ano diyan, para na siguro ka, no? Hindi agad magbigay ng pera. Kaya mahirap ang pera, kung makuha na, daw mahirap mo nang ipabalik. Na sa court. At na sa barangay. Ngayon, tinulungan ako ng barangay, obligahin sa ibalik ang pera. Yan kung magdesisyon ka na hindi mo analyze na ikaw ang mawala ng pera. Kaya yan, mga friend, mula ngayon, kung may transaction na ganyan, hindi ka na sobrang excited. Tingnan na ang lot at ang papilis kunin.
title o kung ano pa dyan para kung sa bank o sa ano kung walang utang o ano baka embargoin na yan, no? Kaya yan ang atin leksyon na kailangan kung magdesisyon tayo, may ano tayong plano, huwag mo nang i-complete ang lahat ng paper na para masiguro mo bisitahin ang lugar kung mayroon na. Kaya yan ang ating ni Lord Jesus sa atin na supervision niya tayo sa everyday. Pero mag-pray ka muna antes ka magdesisyon at maghingi ng tulong sa Kanya kung ano ang gawin. Kay malagay lang yan sa isipan mo. Katulad ng best friend ko na mabiktima siya ng budol-budol gang. Na niya, mabuti na lang at nakapray ako kay kan ako ng God na hindi ka maniwala sa taong yan. Kay kwan yan, manluluko sila. Yan. Sana ang milyon niya nawala. Kay obligayin siya ng mga tao na ikunin mo sa ATM mo ang milyon mo. Ibigay mo sa amin, kundi patayin ka namin. May buti yun, nagdrama siya na pursa. Na hindi, ang pensyon niya, nakain lang nila every month, no? Kaya yan. Iniwan siya ng mga taong magbiktima sana sa kanya. Kaya yan si Lord Jesus Christ ang nagtulong sa kanya para hindi siya biktima. Kaya mga friend, napakalaking tulong sa atin no? Niyang Panginoon natin, no? Na ganyan, no? Kung ano pero nagkamali ang mga taong nagloko sa atin. Kahit kung ano raw ang inutang mo, yan din ang kabayanan sa'yo, no? Mawawalan ka, no? Mawala. Itong nagloko sa akin, na ano siya, sana namatay siya, na ano siya daw, na ano sa banyo o kung ano. Ang head yagid ang de daw 4 hours 6 balato kas yes ang tayo sa ano ya sa ulo yati silang ko yan ang may balik mo kung ano raw ang inutang mo siya rin kabaryaran kung nanloko ka sa tao sobra paraan yan ang mawala sa'yo kasi ato nagastos siya sa hospital over siguro 100 ang gastos. Talo niloko yan sa akin sa sarili niya katawan nagpa ano sa gastos na kaya yan leksyon na sa atin na kung hindi mo gusto ang gawin ng kapwa-tao mo, huwag mong gawin sa kanila ang gawin mo na hindi maganda. Yan atin na Lord Jesus Christ, no? Nakakakwan pala niya na maraming rule ang ginawa niya sa atin na para tayo maging maligaya sa buhay natin. Kaya mga friend, yan ang lesson natin mula ngayon na sa mula ngayon ay mag-pray tayo always, no? Pray until na tayo maglakad kung saan, i-pray na ilayo ka sa accident. Ito, mapunta ako ngayon sa transaksyon na ganito, tituruan mo ako kung ituloy ko kung hindi. Ay may mangyari dyan na may sign na hindi mo ituloy. No? May makasabi sa inyo, hindi, panluloko yan. Yan, no? May makapaalam sa iyo na ang mga tao yan ay marami nang nasabihan
na ng may lot na ano. Pero ako yan, ano ko gid kay dahil sa 15 years kaming naging kaibigan, sino ang mag-isip na gawan ka ng ganyan ng sarili mong kaibigan? Na alakad kaming dalawa punta sa Bacolod shopping at mag-eat sa kung saan restaurant. Saan ba ang magandang flavor, doon tayo. Ako ang taya, no? Nagkagat ako. Yan, naloko ako. Kaya mga friend, ito ang lesson natin kung ano ang naitulong ng prayer. Ha? Kaya yan ang nakatulong sa kaibigan ko. Millionaire ito. Madali na lang mag-billionaire. Kaya yan kaysa gawing pag-api sa kanya. Na ginframe up siya na walang kasalanan kay gusto ang posisyon niya as senior supervisor. Kaya, yan. Pero, napaya sila pag ng NBI, billionaire ito, billionaire man o billionaire na, bakit 30,000 lang, kalingkingan lang sa Manila, bakit magnakaw siya? Hinanap ang magnanakaw. Napaya. No? Pero 10 years na. Kung naging baliwala yan, na ano siya, no? na anuhan ng mga tao na magnanakaw sa totoo. Pero mabuti kay ang mayor na tulong sa kanya na ibalik siya sa City Hall, yun gin pa police, no? Pa NBI, kung ano gid ang sinugid ang nagawa, kung hindi magid siya, kung siya manggid, doon na lang siya sa hospital matrabaho. Hindi na sa ibalik sa City Hall. Pero, nang mga ang lahat, ang money sa bank, napakalaki pala, milyon pala, manog bilyon na. Tiyaw 30,000 na kalingkingan lang, ipahiya yung sarili ya. Sige na, kami. Kaya, yan no, huwag kayong kaya hindi kayong matakot, kaya may nakatingin sa atin at may nagtulong sa atin. Hindi sila tutulong sa atin, ang God the Father, si Lord Jesus Divine. Hindi sila tutulong sa atin kung hindi tayo hihingi ng tulong. Paano tayo kahingi ng tulong sa kanila? Kundi mag-pray tayo. No? Mag-pray tayo kung anong gusto mo nung itulong yan sa iyo. Ano ang gusto mong ituro yan sa iyo? Katulad ng mga tao ito. Lord Jesus, entertainin ko sila, okay ba? Anuhin ko sila. Yan ang na-experience ko na hindi ako nag-pray. Kag nag-believe ako sa kaibigan ko agad. Kaya yan, next time ha, mag-pray tayo. Kayo kasama natin si Lord Jesus Christ always sa ating katawan. Kaya siya ang ng decision sa isipan natin na kung ano ang gawin na insakto natin. Ha? Mula ngayon, wag ang prayer. Kung ano ang plano mo sa buhay, ngayuan mo ng advice. No, yan, katulad kung sa God the Father ka mga advice. So, kay Lord Jesus Christ, pa-supervise ka kung ano ang mabuting gawin. Isak ba ito ang gawin ko? Lord Jesus Christ, sakto ba ito? O kung hindi, bigyan mo ako ng sign. O, ngayon, ipag-pray natin, isabi mo na ngayon, God, ikaw bahala sa buhay ko. Kung ano ang gusto mong gawin ko ngayon, gawin ko. Basta ilagay lang
sa isipan ko, kay you're my boss. Kaya lahat ng gusto mong gawin ko dito sa earth ay gawin ko. Kaya mga friend, mula ngayon mag-pray tayo. Kung ano ang ating gusto, itanong muna natin kung mabuti at masama, no? Ang mapuntahan natin, no? Na mawala tayo ng pera. O, na katulad namin ng aking kaibigan na nawalan tani ng milyon kung naghambog siya na may millionaire siya. Kaya mga friend, yan ang lesson natin ngayon, ha? Na huwag mano kay si Lord Jesus Christ. Andyan lang sa atin, kasama natin always, everyday, na sa atin, na hindi tayo okay lang na magkasala tayo, pero mapatawad niya tayo, pero huwag nang ulitin ang kasalanan na hiningi mo ng tawad sa Kanya, no? At saka, kung may sakit, i-pray mo na sana ma-heal, no? Paagi sa doktor na anuan mo, ma-heal, andyan si Lord Jesus Christ na tulungan na para ma-cure ang sakit mo. At kung hindi ka marunong sa desisyon mo, kung ano ang desisyon mo sa kung anong trabaho sa'yo, i-ano mo sa kay Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ, supervise ako. Ano kung mabuti ko itong gawin? Kara, matulungan niya ka. Hindi kay nang aantay ka lang ng tulong niya. Hindi iyan. Kundi ikaw ang maghingi ng tulong sa Kanya. Kay baka hindi mo siya gusto na tulungan niya ka. Pero kay hiningi mo ng tulong sa Kanya, siya ang maglagay ng desisyon sa isipan mo na ito. Ang mangyari ay ang desisyon ni Lord Jesus Christ sa paghingi mo ng supervise sa Kanya. Kaya mga friend, mula ngayon, yan na ang mag-pray tayo. Ikaw bala sa buhay ko ngayon. Kung anong gusto mong gawin to dito sa earth. Kaya ngayon araw, ilagay sa isipan ko, kay gawin ko lang. Supervisean mo ako. Kung si God the Father naman, advisean mo ako kung mabuti o hindi ba ito. Kung sila Jesus Christ, supervisean mo ako kung ano ang mabuti para sa akin. Mga friend, yan lang pala ang napakadali lang pala kung maano tayo. Kaya ang ano ko sa inyo noon, nang hindi na balik tayo sa past. Pero ang itong tatlo lang ito ang makapaligaya sa atin sa buhay natin sa earth. Kung ma-perfect natin ang tatlong ito, wala na tayong problema. Tayo na ang pinakabuinas na tao sa mundo. Una sa lahat, gawin mo ang lahat para mahalin ka ni God the Father, Lord Jesus. Kaya the best. Basta mahal ka, guidean niya ka always at mabuti ang pabuhay mo sa earth. Perfecten mo ang sagat. That's one, ang sa health. Lahat kung may sakit ka, ipagamot agad. Kaya yan, katulad ng mga kanser na wala na, hindi na matulungan, kay huli ka na pumunta sa doktor. Yan ang mga sisis na ipakuha. Yan kung ang kailangan kunin ng bus natin, okay lang. Wala na yan. Ang importante ang buhay natin. Mahirap na, hindi na maibalik kung nasa nitso ka na. Hindi ka na maibalik na mabangon ka dyan at mauwi ka sa bahay mo. Kaya
mas maaga ipakonsulta na, no? Para ma-cure. Ma-perfect mo na wala ka ng sakit, kaya na-cure na ang sakit mo. Kaya cure ka na yan, perfect ka na da, 100% ka na. 100% ka na sa God the Father, Lord Jesus, mahal ka na nila. Kaya ang imo performance sa earth, napakaganda. Oh, that's all. Ang sa money, punta tayo sa money. Naturuan naman kayo kung anong ang gawin nyo sa money. Kung gin-apply nyo yan sa buhay nyo, maging millionaire kayo. Pero kung hindi nyo in-apply, dyan lang kayo sa puro. Hindi na kayo kaalis. Kaya, yan ang advice ko ya. Akin advice ito sa inyo. Perfect nyo ang tatlong ito, kayo pinakabuinas kayo na tao sa mundo. No? Kaya na perfect nyo ito, may mahal na kayo ng God the Father Jesus. That's all. Wala kayong sakit. That's all. Millionaire, billionaire na kayo. Ano pa dyan ang hilingin nyo sa God. No? Kaya mga friend, yan ang advice ko sa inyo. Perfectan nyo ang 3. Kung ano ang ideya, ano ang behavior na gawin ko para mahalin ako ng God the Father, Lord Jesus. Oh, that's all. Paano ang aking sakit? Kasi nabigyan naman kayo ng ideya kung anong doktor kung sa stomach nyo, may doktor sa stomach, no? May doktor sa breast, may doktor sa heart, o kung ano dyan. Kaya alam nyo naman yan. Ang sa money, alam nyo naman kung ano ang gawin para maka-millionaire kayo. Kaya i-apply ang tatlong yan, kayo ang pinakabunas na tao sa mundo. Kag wala na kayong problema, kaya na 100% nyo ang tatlong ito na importante sa takbo ng buhay natin sa earth. Thank you very much mga friend. Baka na tayo sa time, no? Sige, thank you very much. Basta yan ang advice ko. I-perfect nyo ang tatlo. God, man, health, and money. Perfect nyo. Kayo na ang pinakabuinas na tao sa mundo at maligaya kayo. No? Yan. Thank you very much sa pakinig, ha? Oh. Dahil ka ipaano ko niya. O, ikaw na ka mo. Doon na, raso puli. Doon. Awa. Hindi ka ipaano siya. Dahil siyan? Dahil. Oh, paliw ko na yung ityan.